Andito ngayon sa lugar ng Tralala. Umpisa na natin ito. Sapagkat ito yung napakahalagang dapat ninyong malaman eh. May mga senaryo na kasalukuyan nangyayari sa buhay ng mga tao na mahirap itong paniwalaan. Sapagkat ang mga tao ay nahuhuli na nahuhumaling sa mga internet, mga computer, at mga bagay na nakakapaglibang sa kanila. Yung ang ayuda at mabilis ang pagkakitaan. Ika nga, easy money. Hindi natin alam ang mga bansa ay nagsasabwatan sa isang sistema tungo sa kahindik-hindik na mangyayari. Ito nga yung total control ng mga pagkatao. Makokontrol nila yung tao, magiging alipin nila. Ang totoong kalayaan nagsisimula sa kaluluwa. Tanging katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa mga tao. Ito ay tungkol sa ating kamalayan. Ipinagkakaloob sa mga tao ang mga propesiya hindi upang takutin, kundi isang paghahanda. Ang kataas-taasan ay hindi naghahayag upang manakot. Inihahayag ito ng kataas-taasan upang mapaglabanan ang anuman hamon na darating sa ating buhay. Sapagkat ang mga gobyerno ay nagbabalangkas ng batas laban sa isang prinsipyo sa Biblia. Gayon nakakatakot o mapupuot. Gising ba tayo sa katotohanan tungkol sa bagay na ito? Hindi lahat na nagbabala ay nagmumula doon sa yung huni ng sirena, yung gaya niyan, yung bumbero kung may sunog, yung maghahatid na may sakit. Ang iba ay nagmumula sa palakpakan. O, ano yung palakpakan na yun? Yung pagkaidolo. Gaya ng pagpasok ng ating bansa sa pandaigdigang yugto na makabagong pamamaraan upang magkaroon ng national ID. At sa biglang tingin ay nakakabuti sa hinaharap. Nang sa gayon ay mapapabilis sa mga proseso sa mga serbisyo. Ngunit hindi namamalaya ng mga tao kung ano naman ang mga nasasaklawan nito. Isang numero, isang tao, at lahat ng pagkakilanlan ay nakakonekta dito sa national ID na ito. Kung kaya lahat ng galaw ay nakamonitor na. Subalit, kung ibabatay sa mga sensitibong pananaw, ito ay isang patibong. Napapunta na tayo sa aklat na ipinapahayag sa Biblia. Ito nga yung dibis. Hindi ka makakabili o hindi ka makakapagkuhan kung wala kang tatak. Yan ang katotohanan dyan. Maliwanag na ang pintuan na nasa harap ay isang patotoo. Kung saan si Juan ay nakaupo sa isang isla doon sa Patmos na nakatanggap ng mga pangitain. At mahirap niyang paniwalaan sapagkat iniuugnay ito sa isang computer. May network, may database, kung saan hindi nakikitang pananampalataya, kundi pagkontrol sa kaisipan ng tao. Ano pat, ang bagay na ito ay nangyayari na. Kaya, kung ganon, ang tanda ng bahay ng Diyos ay isang pintuan ng langit. Ito makikita ninyo sa Genesis 28:17 kung saan si Jacob na naginip. Kung saan na nag-iisang bansang Kristiyano sa bansa. Ito lang naman ang Pilipinas na Kristiyano, lahat yan mga Muslim na eh. At yan ang isang dahilan upang mapalitaw yung sinasabi ko na ito.
at nagsisilbing kagamitan o isang katahimikan na hindi sumasang-ayon, kung saan ang mga tao ay nagdidiwang, walang protesta, walang pagtatalo, nananabik dahil sa may pangakong kaginhawaan at seguridad. Kaya ngayon sinasabi ng be happy, you own nothing and be happy. Hindi ba yan ang ni Schwab? Ang ating katapatan ay nakabatay sa kaharian ng Diyos. Bilang Kristiyano, una sa lahat, ang ating katapatan ay kailangan iugnay sa kaharian ng Diyos. Anumang sistemang magpaparusa sa mga tao dahil sa pagsunod ng kagustuhan ng kataas-taasan ay ang isang sistemang kailangan paghandaan kahit anong mangyari. Gabuhok lang ang pagitan ng pagbabago at lihim ng pagpasok sa isang organisasyon. Ito malalaman ninyo kung anong organisasyon ito eh. Sasabihin ko lang sa inyo, sapagkat si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan na may pangakong kaginhawaan. At ito nga yung kasabihang you own nothing and be happy. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay patungo tayo sa pagkabihag. Dahil nga doon kung wala kang tatak sa noo o sa kamay ay hindi ka makakabili o hindi ka rin makakapagbili. Marami ang nagsipaniwala sa sistemang ito. Kaya ang computer ay siyang lumilitaw na bagong puno ng karunungan. Kasi kung napakakuan ng computer pag kailangan mo lalabas kagad. Pero kung ano man pagkakamali ng computer, nasa tao din. Pag mali yung ipinasok niyang na dapat niyang malaman, ay nagkakaroon din ng mali ang computer. Pero napakaganda ang ng computer. Kaya ang computer ay siyang lumilitaw na bagong puno ng karunungan. Kaya naliligaw tayo sa tunay na karunungan. Bigat ano. Gumawi naman tayo sa anino ng Babylon. Ito ay yung paglitaw ng pag-isang kapangyarihan na hindi isang siyudad ang nakalarawan dito ngayon sa kasalukuyan, kundi simbolo ng paghihimagsik, pagmamalaki, ambisyon ng tao upang mapatalsik sa trono ang kataas-taasan at magkaroon ng 1,000 taon muling sa pagkakaroon ng 1,000 taon ay muling pinakawalan nito. At ito hindi sa pamamagitan ng ladrilyo, mga mortar, kundi sa pamamagitan ng server, network at saka digital system. Ang buong kontinente, mapapansin natin na may alyansa sa bansa pagnanasa may tayo muli ang pinag-isang sistema sa pamamagitan muli ng kapayapaan at maayos na pamamalakad. Ngunit ang bagay na ito ay nakakatakot. Kaya nga kung minsan yung konting karunungan, yan ang nakakatakot. Ay sino ngayon yung antichrist dyan? Ito nga si Duterte. At ito sa mga Marcos. Dahil nga doon sa sinabi niya, stupido ang Diyos. Ngayon, tuwan-tuwa naman ito. Mga tao na ito, nagpapalakpakan. Kaya napakahirap itong bagay na ito Ngunit, ngayon ang digital Babylon ay muling lumitaw. At naging kalugod-lugod sa mga tao. At muling inilarawan sa Babel sa pamamagitan ng language ng computer at pinag-isang wika.
Kasi yung pag sinabing language ng computer, yun ang sistema. Ngayon, yung wika naman, pinag-isang wika, kung gano'n, kailangan muli magkaroon kasi yung language sa computer, yan ang yung sistema, yung pamamaraan eh. Kaya nga, kaya nga, yung pintuan ng kalangitan, nilinarawan din yan sa isang computer. Kasi pag sarado, pag naka-off position, lahat yan ay puro kadiliman. Pag naka-on position na yan, nagkakaroon ng liwanag. At doon, nakalagay doon, yung language. Pagkatapos, yung sa baba, ay yung na yan, yung entry. At yung wika na yan, yan ang entry, yun ang password. Kaya nga sabi ko, napakahanga-hanga itong pagkagawa ng computer na ito. Pero yung hindi natin alam na dyan na unti-unti na tayo nagigimbihag. Kung ganun, kailangan muli magkaroon ng divine intervention. Gaya nung nangyari sa Torre of Babel, na ginulo ang wika. Di pag nagulo yung wika, wala na, hindi na nagkaroon ng pagkakaisa. Kaya kung magkaroon ng intervention, divine intervention, ay magkakaroon din maiiwasan natin yung kalulus-lunos na sakuna na mangyayari sa buhay ng mga tao. Kasi yung mangyayari niya, magiging bihag na tayo lahat ng computer eh. Computer ang nakakuan na sa atin, ang magpapagalaw. Kaya yung maraming bagay na hindi alam. Kaya yung wika yun, ay yun ang code. Ito nga yung AI, blockchain, biometrics, at saka identity. Ang sistema nito ay maaring may pagbabago. Ngunit ang layunin ay walang pinag-iba eh. Yung pag-control na hindi kasali ang kataas-taasan. Rinireject na nila yung kataas-taasan, samantala yan lang ang manangalaglalang eh. Pati computer nga ito, lina lang eh. Kaya yung yung kadiliman na yun, kung yun ang yan ang kailangan natin, liwanagin kung ano yung kadiliman na yun. Ito nga yung computer, dahil sarado yan. Kaya yung pintuan na yan, yan ang magiging pintuan ng kalangitan. Pag sarado, puro itim. Samantala pag inom mo yung position niyan, yan magkakaroon ng liwanag. Kung ganon, ang bagong Tower of Babel ay hindi physical, kundi spiritual digital. Kaya ito ay mapanganib sa sangkatauhan. Kaya nasa panahon na tayo ng spiritual na digmaan. Hindi naman yung nangangahulugan ng maglalaban ng mga anghel eh, kundi magtatagisan ng talino. Kaya ito parang laro na ng chess ito. Ang kalaban ay gumagamit ng mga computer sa pamamagitan ng internet upang tuyain ang sinaunang taktika, pananabik na kontrol, pagtanggi sa awtoridad ng kataas-taasan, at paglitaw ng seguridad na gawa ng tao na walang malalim na ugnayan sa banal na espiritu. Ang Babylon ay tungkol sa pagluluhati ng computer bilang kapalit sa ating pagtitiwala sa kataas-taasan. Bagamat ang espiritu ay nasa likod, laging nangangako ng pagkakaisa, kapayapaan, tagumpay, ngunit ito siya naghihiwalay sa atin sa kataas-taasan. Yan ang nakakatakot, at hindi yung computer ang nakakatakot, kundi yung iiral, ang pagmamalaki
idolatria sa pamumuno, sapagkat higit na natin pinaniniwalaan ang sistema kaysa sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Kung gayon, ang tatak ay nandoon na. Kaya nga na, ang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagkatakot, kundi tungkol sa kalinawan. Kailangan liwanagin natin yung nasa kadiliman, na ang tanging banal na espiritu lang ang makakapaghahayag ng mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Ang tumutukoy na sinasabi kong nitong samahan na ito na Babel ay yung one world, one government, one religion. Sino may kanyan? Hindi ba mga Marcos? O, kasama na ang Duterte dyan. Ngayon, yung one world, magkakaisa ang mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng isang gobyerno na tatayo dito sa Pilipinas, pero hindi ito kwan ito. Hindi kasama yung kwan dito, at saka one religion. Napakabigat itong akusasyon ko na ito. Pero ito totoo. Wala ba kayo napapansin na ang mga Muslim ay nakikiayon na tungkol kay Jesucristo? Pero kung babasahin mo doon sa aklat ng 1:7-25 hanggang 27, ang sinasabi na pag-aalaman kaya ng mga tao na ito, na yung mga namumuno na ito, na si Jesus ang Kristo. Samantala, ang Kristo ay wala nakakaalam kung saan nagmumula. Si Jesus alam nila kung saan nagmula, sa Nazaret. Dahil yung Nazaret na yan, hindi siya Nazaryo, kundi Nazareno. Nazareno, nga. Kaya nga, naging Suael siya dahil nga doon sa kaya ito pinako siya naging Suael siya. Dahil nga doon sa salitang yung nung una, inutusan ko kayong mangaral. Hindi ko kayo pinagdala ng supot ng tinapay, supot ng salapi, sandalyas. Nagkulang ba kayo? Ito ang sagot ng kanyang mga alagad. Hindi po. Ngayon, magdala na kayo ng supot ng pagkain, supot ng salapi, at tabak, balabal. Kung walang balabal, ay ipagbili kung walang tabak, ipagbili ang balabal para bumili ng tabak. Ano yung tabak? Di yung kahatulan. Kaya ngayon sinasabi ko, yung cross, hindi takot diyan ng demonyo. Yan ang tandaan ninyo Yung cross, hindi kinakatakutan ng demonyo yan. Duduraan pa niya yan Tatawanan niya yan Pero baliktarin mo yung yung tabak. Yung maliit na yun ang hawakan mo, lalabas yung cross, magiging tabak. Yan ang kinakatakutan ng mga demonyo. Yung kahatulan na yan. Kaya nga sabi ngayon, napakahirap nito. Kaya siya ipinako sa cross dahil ang katupara ang nasusulat tungkol sa akin ay may katuparan. Makikita ninyo yan sa sa aklat ni Lucas na 22:34 hanggang nang bababasa nyo na siya ibinilang sa mga Suael. Yun ang dahilan. At yan, nakikipantay siya sa Diyos. Ngayon, ano itong one religion? Yun lang ang sinasabi ko. Kasi hindi ba din nyo napansin, yung ang sinasabi ko na, yung itong na ito, yung one religion na yan, ay pinag-isa na. Dalawa yan pinag-isa. Yung Muslim at saka yung Iglesia ni Cristo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Wala kayong kaalam-alam sa mga pangyayaring yan. Kaya yan, hindi naman
hindi naman si Jesus ang ang sinasabing Kristo eh. Oh. Kaya nga si Jesus ay tagapamagitan kay kamatayan. Dahil Heso Kristo. Pagkatapos walang hanggan Diyos. Yan ang hindi ninyo alam. Kailangan alamin muna ninyo kung ano ang kahulugan ng salitang Diyos. Ang Diyos kasi, ang kahulugan niyan ay ganito. Pag ang isang tao nagkasala sa kanyang kapwa, ahatulan sa ng Diyos. Ano ngayon ang Diyos? Di hukom. Kaya nasa panahon na tayo ng paghuhukom. Kaya nga yung dito sa ginagamit niya itong computer, itong cellphone, mga computer, ginagamit ng iglesia at saka Muslim. Ano ba ang paano nagkaisa? Paano mo mapapatunayan ng Muslim? Kasi nung gera, nagkaroon ng labanan sa Marawi. Nasira yung kabahayan, hindi umangal. Pinangakuan sila ng ni Duterte administrasyon na muling itatayo yung May nangyari ba? Wala. Hanggang ngayon, naitayo ba? Wala. Kasi pagkatapos dinala sila dito sa Luzon, kaya ang nangyayari dito sa Luzon, nagkaroon sila ng moske. Pero bakit may mga armas? Ang bawat moske. Anong dahilan? Sabi ko nga, ginagago ninyo yung Diyos nyo. Wala kayong tiwala sa Diyos nyo. Ganun din ang iglesia. Dahil ako, pinaambus ako ng iglesia. Kaya nga sasabihin ko, yung pati plate number, yung itsura ng sasakyan na ginamit nila, pati yung kulay na ginamit nilang sasakyan, alam ko lahat yan. Minonitor ko lahat yan. Dahil natagpuan ko sila doon sa Camp Ravenna, doon sa Aurora. Pati yung iskan doon na, yung mga pinuno na iskan. Kaya, ito talaga napakahirap ng At yan, bawat may mga armas din yan. Yung mga na yan, may mga baril din sa kanilang sa kanilang mga simbahan. Bakit ganon? Ang layo-layo ng yan. Kaya nga, yun ang napakahirap dyan ngayon. Paano sasabihin ninyo ligtas kayo? Katulad ng mga nandito na sila. Ngayon, baka akala nyo makikiisa ako sa inyo? Pagkatapos ang ninyo, dahil nga yung sinabi ni Lady Min na Indonesia. Ano ba Indonesia? Isa sa pinakamalaking Muslim nation yan, Indonesia. Lady Min. Huwag mong sabihin na hindi totoo ang sinasabi ko. Kayo ang gumagawa ng sa akin. Kaya pala gustong gusto mo noon na makiisa ako. Ang nakiusap sa akin yung sinasabi mong bunsong kapatid, si Rani Bautista. Ginagamit pa ninyo ang Diyos sa mga na hindi tama. Kaya nga, ano ang religion? Kinakalakal kayo. Anong sabi ni Apostol Pedro? Sa mga pakungwari salita, kinakalakal kayo. Ngayon, dito, ginagamit na ninyo itong computer, itong cellphone, sa pagkukan ng mga dito. Pagpapahayag ninyo. Kayo, hindi ninyo alam yan. Kaya nga, ako'y naparito upang, kasi napapanahon na yung pagtayo ng, yung pagtayo ng bahay ng Diyos. Sana makikita yung bahay ng Diyos na yan. Hindi ba? Ang palatandaan, yung na yan, isang hagdan na ang puno nagmula sa lupa patungo sa kataas-taasan. Kung saan ang mga anghel akyat manaog doon. Ano yung na yun? Di yung rice terraces, yan ang hagdan. Simbolo yan. Kaya napakahirap yung ginagawa ninyo sa inyong kababayan na kayong mismo namumuno. Kasi dumating na sa akin yung isang balita
wala na daw diwa ang mga Marcos. Yung sinasabi ni Johnny de la Cruz. Pero alam ko, hindi Johnny yung, kundi Joey de la Cruz. Dahil natagpuan ko yung tungkod na masama na ginagamit. Kaya kayo rin, napapanahon na. Ito lang ang pag may ginawa ako dito bukas, yan ang problema na ninyo sa akin. O ano ngayon? Saan nyo ngayon ang gagamitin mga yakag-yakag kayo na walang hindi ninyo alam? O, na yung mga sinasamahan ninyo, mga religion. Pagkatapos sinaakit ako nito Muslim, pag-aralan ko daw yung magpapahayag daw sila kung mga ulul, putang ina ninyo mga Muslim kayo, mga gago kayo, mga tanga kayo. O, makitid ang pag-uusap ninyo, ang pag-iisip nyo. Sinasabi ko na nga, anong ginagawa ni Minsari? Hindi ba sinabi ko, maraming offshore account yan. Paano ngayon yan? Anong mangyayari? Kaya itong ito ang may pakana, Marcos Duterte. Itong ito. Kaya pinagbibinda. Kaya nagsasabong na yung dalawa. Makakawala pa ba si Duterte? Hindi na. Si Sara makakawala pa? Hindi na. Kaya nga, yung kataas-taasan ng mga mamamahala na, yun ang kinakatakutan ng mga espiritu ngayon. Dahil yung nakaupo sa trono. Sino yung nakaupo sa trono? Hindi ninyo alam. Alam nga naman si Manalo. Utang nila nyo. Alam nga naman si Marcos. Yung diktador. Kaya, wala nang diwa. Paano yan ngayon? Kasi dumarating din sa akin ang mga balita. Pero, alam naman nila na talagang mawawala ng diwa. Ano labas niya ngayon? Di zombie na. Kaya, natatawa na lang ako sa inyo. Kaya itong one world, one government, one religion. Kasi ang gusto ng mga Marcos, kontrolin. Ang pinagtatako, bakit napakalaking galit ni Marcos sa mga mahirap? Dahil lamang sa kayamanan, huwag malantad. Yan ang mga ko. At yung mga dyan, ang mamamahala dyan sa one government na yan, mga maharlikang general. Saan nakasapi ang maharlikang general? Hindi ba sa mga iglesia ng Cristo? Mga Mormons? Ay sa mga Mason? Ang gusto nila, sila nang kumontrol dito sa Pilipinas. Kontrolin man ninyo. Anong pakialam ko? Hindi ko bubuksan. Pati nga yung Duterte, yung pinagmamalaki na ninyo. Kaya nga sabi ko, lahat ng iglesia, hindi kasali dito sa mga kayamanan dito. Pasensyahan. Huli na. Dahil kayo, mapagmalaki kayo. Kung wari mga matitino kayo. Ngayong mga Muslim. Kung saan yung may pinag-aralan ako, nandoon kayo lahat naka-standby. Kung sino may mga katungkulan, nandoon kayo. Ginudiyos ninyo, kapwa nyo tao. Sabi ko nga pag-aralan ninyo yung tipan na kinaliligayahan, hindi ninyo alam. Yung kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, wala kayong alam. Paano kayo Kaya tigil-tigilan na ninyo yung pandilinan sa kapwa nyo. Dahil yan, mabubulid kayo sa impyerno lahat. Ligtas nga kayo sa kaligtasan. Mapupunta naman kayo, may bubulid naman kayo sa impyerno. Paano yan ngayon? Wala. Kaya itong sinasabi ko, ngayon, yun na nga, pag may tatak na kayo, ang tatak ninyo sa noo, yung tatak na yan, yung na yan, yung paniniwala ninyo sa pagka-idolatria. Iniidolo ninyo, kapwa nyo tao. Hindi yung kataas-taasan. Ako,
Patayin ninyo ako, di okay lang sa akin. O, pag napatay niyo, di tapos na yung paghihirap ko. O, kung kaya nyo. O, pinambus nga ninyo ako kay Bilog eh. O, pagkatapos sasabihin nyo, patay na si Bilog. Alam ko lang kung nasaan siya. Hindi ako kumikibo. Makin nyo. Yung inutosan yung papatay sa akin na MP Commander, pinagbabantay ninyo mga Maharlikan General sa pagtitreasure. Oh. Yan ang katakutan na ninyo ngayon. Magsisimang kayo, huli na. Oh, ano pa? Si Manalo ba? Si Marcos ba? Ang kataas-taasan. Oh, sa Muslim si Alab, yung ala ninyo, oh, tinatarantado ninyo. Kaya nga, mula sa spiritual ng pananaw, nagkaroon kayo na revolutionary na pananaw. Oh, kaya pumapatay na kayo. Oh, anong pangyayari niya ngayon? Kaya itong one world order, ito ang one world, one government, one religion. Yan ang may pakana niya mga Marcos. O, nawala ng diwa. Kung dumawalan din kayo ng diwa, di pasensya kayo. O, darating at darating yan sa inyo. Huwag niyo sabihin na hindi darating yan. O, sige na.